na yung bahay niyo. Alam ko to, natatandaan ko pa to. Tatay! Hay! Matikas pa rin si tatay. Kumusta, tay? Kumusta po? Kumusta kayo, tay? Kumusta kayo? Parang hindi kayo nagbago, ah! Humaba pa buhok nyo, ay! Natatandaan ko tong bahay. Teka, ang kalabaw! Ang kalabaw! Buhay pa ang kalabaw? Buhay pa, nasa bundok po. Ay, thank God, buhay pa. Si Sir Mike, namatay na. Si Mike Enriquez, siya yung nagbigay sa inyo ng kalabaw. Namatay na. Pero ang kalabaw na binigay niya sa'yo, buhay pa. Nagagamit niyo pa. Opo. Ay, mabuti naman. Isa si Mike Enriquez sa mga nakapanood ng dokumentaryong Kawayang Pangarap noong 2015. Natatandaan ko, ipinatawag ako ni Sir Mike sa kanyang opisina. Gusto raw kasi niyang tulungan ang pamilya Liwanag. Hinandugan niya ng kalabaw ang pamilya para hindi na kailangang magbuhat ng mga bata at maibsan ang pasan ni tatay. Dati po, ma'am, talagang hirap na hirap po kami sa kabuhayan. Minsan po, nagbubuhat po ako ng mabibigat. Oo. Ngayon po, hindi na po dahil may sa tulong nyo po, mayroon na po rin kaming katulong na kahit papaano po na kalabaw na binigay po ninyo. Eh di matanda na rin ang kalabaw ngayon? Matanda na rin po. Oo, pero pwede pang magtrabaho. Opo. Yung anak niya po yung yung pinantatrabaho ko. Pero siya buntis ngayon, buntis yung kalabaw na hinayin po. Ah, so dalawa na ang kalabaw wala ninyo? Opo. Dalawa na po, ma'am. Nakakatuwa naman. Pantatlo na po yung buntis niya ngayon. Ano nang gagawin ninyo doon sa tatlong kalabaw? Bahala po yung mga anak ko kung ano po yung gagawin nila. Oo. Paramihin nila. Paramihin po nila para kung matanda na po ako, mayroon din po silang katulong. Hindi na po silang magbubuhat ng mabibigat, ma'am. Ay! May kasabihan, kung nais mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbahagi at magbigay. Pumanaw man si Mike Enriquez, buhay ang kanyang alaala sa mga taong natulungan niya. Katunayan, ang kalabaw na kanyang ibinigay sa pamilya Liwanag, nagawa pa nilang paramihin. Kahit may 30, 40, 40. Dati-rati, si tatay binubuhat 10. Tama ba? Dati-rati, pinapasan lang ni tatay yung isang ganito. Nakabungkus siya 10 kawayan, tapos balik-balik. Pero ngayon, isang larga, 40 magagawa. 40 mabubuhat natin. Yung pagdami ko na piniligaw lang, ma'am. Ay, ang laking ginhawa. Silang mga katutubo pa rin ang nagtatabas ng buho, pero kalabaw na ang humihila pababa ng bundok. Medyo pababa na dito sa bahaging ito. Natatandaan ko nung last time na sinamahan ko si tatay, hirap na hirap kami dito sa pababa kasi baka dumausdos. Pero ngayon, kayang-kaya to ng kalabaw.
Pero bago pa kami makarating sa bagsakan ng kawayan, di sinasadyang natapakan ng kalabaw ang tsinelas ni tatay. Bawal sumuko! Na. Sakit ni. Pops! Pinelas mo, tay! Halika, paunahin natin. Ay! Teka lang! Teka lang po! Ay, Diyos ko! Tatay! Hala, 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 hala! Hoy, tumakbo na! Ha! Titigil din yan! Isang tali! Teka yung... Ha! Ayaw huminto! Ayan na, may harang! Ay, salamat po. Ayan na, tumigil na. Ayun na. Diyos ko, tay. Kakaiba tong kalabaw na to. Tay, kaya pa ka na lang. Ano nangyari sa tsinelas mo? Na ano po yung sinelas ko po, ma'am? Napigtas? Opo. Hindi ba masakit yan? Masakit po, ma'am. May nasugat na nga po yung paa ko, ma'am. Hala, Oh. may sugat. Maghanap kaya tayo ng ano muna, ng tsinelas. Di mamaya na lang po, ma'am. Ang problema, isang oras pa ang lakad patungo sa bagsakan ng buho. May sugat na ang kanyang talampakan pero di ito ininda ni Tatay Joseph. Ang mahalaga, maibenta ang bawat kawayan alang-alang sa mga anak. Okay. Ilang ulit kaming nagpabalik-balik para maikarga ang lahat ng buho. Pero kumpara noon, mas madali-dali na ang proseso ngayon. $50 to. Kung dati kayod kalabaw sina Tatay Joseph at ang kanyang mga anak, ngayon sa pag-aaral na kumakayod ang mga bata. Yung mga bata naman po, dati, tumutulong sila sa akin pag may trabaho ako, pag araw ng Sabado. Ngayon, hindi na po, ma'am. Kasi, Kasi may kalabaw na po akong katulong na magbubuhat ng mabibigat. oo. Tapos si Maui nag-aaral. Opo, kaya hindi na po sila masyadong nag-a-absent. Kung minsan po, binibiro ko po siya, ma'am. Kako, mag-a-absent ka na lang 2 araw muna. Ganyan pagod kay, ayaw ko tay. Kasi, Masasayang po yung araw, sabing ganun po, ma'am. Makalipas ang ilang oras, naikarga na namin ang lahat ng buho sa truck. dati-rate mga 15 to 30 lang yung nakakarga ni tatay sa buong maghapon kasi mano-mano. Pero ngayon, tingnan mo, makaka-90 tayo na buho. Magkano kaya kikitain niya ngayon? So yung isang buho ay 8 pesos, pero 90 to ano benta. 90 times, ano, marunong ka na ba mag-times? Hindi pa. Hindi pa po, ma'am. Paturo ka kay Maui. Opo. 90 times 8. 9 times 8, 72. 720. 720. Tay! Opo. Nang matapos ang pagbebenta, akala ko magpapahinga na si Tatay Joseph. Pero sayang daw ang araw, kaya magbebenta pa raw siya ng ibang produkto. So bukod ngayon sa buho, may iba pang pinagkakakitaan sila tatay kasi nga mas mabilis na yung trabaho nila dahil meron ng kalabaw. Ito, nangunguha sila ng puso ng saging. Magkano po ang benta dito? 10 po yung bilang. Okay, thank you po. Hindi wala na ka ng utang. Wala na po. O magkano kita natin ngayong araw? Sige. Bilangin mo tayo, bilangin mo tayo. 6, 7, 8.
850. 900. 900? Oh, marunong talaga. 900. Anong bibili mo sa 900? Ang laki-laki ngayon ha. Opo. Oh, anong bibili niyo dyan? Yung mga bigas, pagka wala na po kami bigas. Pero may bigas pa. Meron na O meron di, po. savings lang. Oo. Kumpara dati na araw-araw silang nangungutang, ngayon may kakayahan na silang mag-ipon para sa kinabukasan.